We would like to thank you for your time this afternoon and nagpapasalamat kami sa pagbigay ninyo ng opportunity sa amin at space sa amin para makapagsalita at makapagsagot ng mga issue at mga tanong. Okay? Okay. Ang taas kasi nung hagdanan. Okay, sige. So, we have our first question from Marisol Abdurrahman of GMA7. yes, GMA7. Magandang hapon kasi I only have one question and five follow-up, di ba? Kasi tatlo lang daw pwede na. Ma'am, have you received already the subpoena po served yesterday by the NBI? Yes, natanggap namin yung subpoena ng NBI and nilagay nila doon na they are investigating grave assault Yes. and violations under violations under the anti-terrorism law. So what's your... Ang unang-unang ginawa namin is I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa and pinrioritize namin yung hearing sa House of Representatives kasi kahit man hindi ako umattend doon, umattend ako sa investigation, nakikiusap talaga lagi. And yun din talaga ang promise ko sa kanila simula pa nung mag-umpisa lahat ng mga investigasyon na sasamahan ko yung mga employees ng Office of the Vice President na pinapatawag sa mga hearings. But what's your reaction, ma'am, to these cases filed against you po? Lalo yung sinabing possible pati yung anti-terror at saka idagdag ko na rin yung pinal po ng PNP just today po against you, against your group commander and some more John Does and Jane Does po. Dahil sa nangyari po ng transfer from VMMC to St. Luke's po, ma'am. Yes, oo. Well, on face value, hindi ko naman nakita kung ano yung mga allegations niya, no? Meron lang mga pinagpapasapasahan na cover noong complaints. On face value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawan ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nagfa-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak, anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties,
nagsasabi sila may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team,